Naghain ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China kasunod ng harassment nito sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho de Masinloc nitong Martes. Samantala, gusto raw ng United Kingdom na magkaroon ng Visiting Forces Agreement sa Pilipinas. May unang balita, si Chino Gaston. Sa habang 133 meters, mga sandata gaya ng torpedo, anti-submarine warfare helicopter, dambuhalang main gun, anti-aircraft missiles at short-range at long-range cruise missiles, isa sa pinakamalakas na barko ng British Navy ang HMS Richmond. Kagagaling lang ng Richmond sa Taiwan Strait kung saan nakasama nitong naglayag ang US destroyer USS Higgins sa dagat sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., nakatanggap siya ng sulat mula sa Defense Minister ng UK na nagsusulong ng kasunduan sa pagitan nila at ng Pilipinas na pareho sa Visiting Forces Agreement ng Amerika at Pilipinas. Ang huli, nagsisilbing pahintulot at gabay sa pagpasok ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas para sa military exercises at iba pang aktibidad na gusto rin ng United Kingdom. We welcome this development because then it will be the second European country that we will be negotiating a SOFA with. Isa raw sa mga itinutulak ng mga Briton ang mas madalas na pagsali sa mga pagsasanay sa dagat. They're very interested, of course, in multilateral maritime exercises. And for us, we see a fit also with our army and their army being smaller armed forces. Kapag natuloy ang Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at UK, dadalas ang pagbisita ng mga UK warships dito sa Pilipinas gaya ng HMS Richmond. Hindi lamang para makilahok sa military training, kundi para sumama na rin sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Hindi pa rin isinusuko ng Pilipinas ang pangarap na maitatag ang Code of Conduct sa pagitan ng ASEAN at China. Posibleng pag-usapan ito sa darating na bilateral consultation mechanism dito sa Manila. Definitely, it will be in the agenda. We have to remain aspirational in this because there's really a great desire from all in ASEAN and including China to have a code of conduct. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.